Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulong balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Dito sa Grupos na Pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kandisisyon, mga hibubuno sa napitupan na sektor, mga banagpong ng balita, dihil sa Iloilo, at mga bahid sa kansayang nagkatulad, mga balita na napito sa sunod sa lumigat ng 24 oras. Inyo mapagdaan sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Lunes, Desyembre 8 tuwing 2025. Kinainyo tang balita, Joseph Paul Nobleza Parosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinaran. Masobra 5 milyones pesos nga balor sang shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa estansya. Kapin 7,000 individual sa Iloilo City benepisyaryo sang Dole Tupad Program. Philippine Coast Guard rescue ang siyam ka mga isda matapos magkapa ng ilasakayang dagat sa baybayon sa Antique. Search and rescue team sa Oton, Iloilo ginpaydalom sa Emergency Medical Responder Enhancement Training Program. 413 ka household sa Pototan, Iloilo nag-graduate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kompetisyon sa tungasang distribution utilities makabenepisyo sa mga konsumidor sa kay More Power CEO Rowel Castro. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Provincial Drug Enforcement Unit ang isa ka regional priority target sa ginpatigan nga buy-bust operation sa People's Village, Barangay Calapdan, Estancia, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Paulo, 40 anyos, anay punong barangay kag residente sa Maray Poblacion Market, Sara, Iloilo. Nakumpiska sa suspect ang 770 grams ng shabu na nagabalor sa 5.23 milyon pesos. Natigayon ang operasyon matapos magkakuha ang kapulisan sa impormasyon na ito sa drug activities ang suspect. Kapin 4 ka bulan naging surveillance ang suspect kag positibo nga nagabaligya ang suspect. Sa panaysayan ang suspect sa Metro Manila siya nagakuha sa supply kag ginabaligya sa Estancia, Iloilo. Sa karon niya sa kustudiya sa Estancia Municipal Police Station ang suspect kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act No. 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 2,000 nga benepisyaryo sa Iloilo City ang paidalom sa tupad program sa Department of Labor and Employment Region 6. Nagpatagay ng dole sang orientation sa tupad workers lakip na ang turnover sang mga kagamitan sa pagpananom sang Lunes sa Iloilo Sports Complex. Nagtambong sa kayawatan si House Deputy Majority Leader kag City Law District Representative Julian Jamjam Baronda, Vice Mayor Love Baronda, Councilor Shin Marie Mabilo kag iban pang opisyales sa sulod sang pulo kadlaw makabaton sang 550 pesos ng sweldo kada daong tupad workers so kon 5,500 kada individual magluwa sa pagpanglimpyo sa ilang palibot, baga pananom sila sa mga tanom kag ulutanon samtang nagatag naman sa seedlings kag fertilizers ang Department of Agriculture Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Rescue sa Philippine Coast Guard Western Visayas ang siyam ka mga isda matapos magkapa ng motorbangka ang ilang nga ginasakyan sa baybayon nga sakop sa Nogas Island sa Banwa sang Antique. Sunod sa Coast Guard, nakabaton sila sa distress call alin sa Coast Guard Palawan kag nagresponde ang BFP Kalangaman kag na-rescue ang mga mangisda.
Matapos ma-rescue ang mga mangisda, gindala sila sa Coast Guard Station Iloilo, hangin pa idalon sa medical assessment sa Coast Guard Medical Station Western Visayas. Sa karon, yara na sila sa maayo nga kahimtangan. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Hinpay dalom sa 3 ka adlaw nga Emergency Medical Responder Enhancement Training Program ang Search and Rescue Team sang Oton, Iloilo. Dito sa training, pasangkaroon pa ang kapasidad ng Search and Rescue Team sang Oton sa tiun sa emerhensya. Nag-focus ang training sa paghana sa kapasidad sa mga partisipante sa pagresponde sa tiun sa kritikal na insidente. Lakip din ang modules sa Advanced Patient Assessment Techniques, Management sa Medical Trauma Emergencies, Orthopedic and Respiratory Emergencies, kag prinsipyo sa triage. Ang programa na ito'y maninda ang team sa terorismo kag disaster risk reduction and management. Ang inisyatibo inorganisa sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kag produkto sa mga pag-on nga pang-updanay sa Iloilo Provincial Health Office, Hospital Management Office kag West Visayas Medical Center. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nag-graduate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 40 sa 413 kapanimalay sa Putotan, Iloilo sining karon lang sa masobra 400 nga nag-graduate. 288 households ang nag-exit bangod sa self-sufficiency o improve well-being, samtang 125 ang nag-graduate bangod wala na sang eligible nga kabataan para sa programa. Isa sa mga highlights ng graduation ceremony ang testimonya ni Jela Hagulingay, parent leader sang barangay Bagakay nga nagapanguna sang isa ka ati community nga may 49 ka household nga kalabanan, mga 4-piece beneficiary man. Yung payag nila pinaagi sa programa, duha na siya 5 ka kabataan ang nakatapos ang kolehiyo, sa dinisa nag-graduate sa kurso nga criminology kag ang isa sa pagiging teacher. Sa karon ang agot nga bata ni Hagulingay ang nagakuha sang information technology nga kurso, dugang pa niya nga tatlo sa iya kabataan na naka-avail man sang scholarships sang Iloilo Provincial Government kag National Commission on Indigenous Peoples. Kadungan man sa graduation ang pag-turnover sa Department of Social Welfare and Development sang case folder sa lokal nga panguluhan. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nagapati si More Electric and Power Corporation President kag CEO Raul Castro nga ang kompetisyon sa electric distribution utility sa mga sauli makatag sa benepisyo sa mga konsumidor. Inyang sabat ni Castro sa tunga sa overlapping franchise ng duha ka distribution utility sa probinsya nga Bong Power kag Ileco. Sunod sa iya, hindi kompetisyon ang tinutuloy sa ilang kumpanya kundi ang paghatag sa kalidad ng serbisyo para sa mga pumuloy. Impay niya nga hindi man perpekto ang ilang serbisyo sa Iloilo City, apang madamo ang nagdayaw sa ilang serbisyo rason nilinhiyo sa pila ka mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo pagkusan niyo pa sa ilang prangkisa. Yun kumpirma niya man ang pag-file ni First District Representative Jeanette Gorin sa House Bill No. 6292 sa Kamara na magapasan niyo pa sa prangkisa sa More Power padulong sa 7 ka mga banwa sa First District sa probinsya sa Iloilo. Suno kay Castro, base sa ilang pagtuon, viable ang pagsulod sa More Power sa First District. Positibo naman siya nga makalusot ang bill sa Kongreso kag sa Senado. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Yung paidalom sa paghana sa Department of Trade and Industry, gimaras ang 25 ka benepisyaryo sang pangkabuhayan sa pagbangon at tinhawa program sa probinsya. Ini kabahan sa mga pagpanghanda sa natala na nga paghatag sa negosyo kits sa mga benepisyaryo. Sunod kay DTI Gimaras OIC Juvie Benliro, importante nga mapreparar ang mga magagmay nga negosyante sa mga potensyal nga kalamidad kag masiguro nga makapadayon sila sa pihak sa mga krisis. Lakip sa mga gintudlo sa mga benepisyaryo ang basic entrepreneurial mindsetting kag business continuity planning. Maginiwat man nga simplified action planning workshop kung matudloan ang mga benepisyaryo kung paano matuman ang ilang mga plano kag tinunan. Ginatagan puntos ang DTI Gimaras nga ang kandaan na magaserbi nga liyabi agad malampuasan ang mga pagpanghangkat sa negosyo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Padayon nakauswag sa Bacolod City Government ang marine biodiversity sa bahin sa Old Bacolod Airport. Sang damlag lang, dugang ang mga artificial reefs ang ginpahamtang sa kadagatan nga sakop sa Barangay Singkang, tangog nga matupad sini nga barangay. Suno sa Bacolod City Government ang tikang magabuli sa pagpadamo sa mga isda kay iban nga marine species nga maghatag sa uli sa palangabuyan sa mga manging isda. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita,
Wala pa sang ginpatuman nga parking fee sa mga rooftop parking area sa duha ka mga ginbuksan nga merkado sa city proper area. Suno kay ICTTMO Chief Federico Garbanzos, ginainganyo gid ang mga kliyente, customer kag ang mga nagapadulong sa Iloilo Central kag Iloilo Terminal Market nga magamit sang rooftop parking agad maganagan ang kagutok sa mga salakyan sa palibot sa merkado. Hindi malipod nga may mga adjustments pa ginahimo ang ICTTMO sa sistema sa trapiko sa mga dalanon sa palibot sa merkado kag amat-amat na nila ginabantayan ng illegal parking sa area. Hugot man nga magapatuman sa operasyon ang ICTTMO sa mga nag-obstruct ng illegal parking sa area. Sa din subject man sa clamping operation, ang lugar sa karon mahimo na mausar ang rooftop sa din ginatos kasalakyan na makaakomodar sa duha ka mga merkado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas mabatsagan pagid ang heavy traffic sa pila ka mga dalanon sa syudad sa Iloilo kasunod sa ginalauman nga Christmas rush. Sa interview sa Iloilo Morning Program kay ICTTMO Chief Federico Garbanzos, ginpayag sini nga subong nga semana madamo sa mga Christmas parties kag aktibidad gani lagi ginapangabay ang kooperasyon sa publiko labi na ang mga motorista. Sa pangkabilugan nangin matawhay ang assessments ng ICTTMO sa dulungan nga opening of lights ang nagdigid nga semana sa Kapitolyo kag Central Philippine University. Hindi malipod nga may mga masunod pa nga okasyon nga ginandaan ng departamento kasubong sang Calle Night Market kag simbang gabi sa malason nga semana gani kinahanglan hangpon sang pumuli ang epekto sini sa trapiko. Sa garong gin-intensify pa sang TTMO ang deployment ng traffic enforcer sa pila ka strategic area sa mapaganhagan ang sitwasyon sa trapiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:19 sa hapon. Kagamihan tumanatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team Lunes, Desyembre 8, tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.